nyo. Umalis na ako dito. Lalayasan ko lang itong walang kwenta pamilyang to. Ate, lahat ng tao may problema, ha? Eh ako ha, pag nalulungkot ako ng sobra, pag may mga bumubulong sa akin, nasan ka, ate, ha? Catherine has bipolar 1 disorder. This means she has chemical imbalance. Kaya biglang papalit-palit ang emosyon niya. Happy New Year sa inyong lahat na aking mga ka-millennials. Naway naging maligaya ang inyong nagdaang holiday season at sana magtuloy-tuloy ang inyong saya ngayong bagong taon. Pero para sa iba nating mga kapuso, napakahirap nitong makamit dahil ayon sa Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, mahigit sa 1 milyong Pilipino daw ang may tinatawag na clinical depression. At mahigit sa 1/2 milyon namang mga Pinoy ang diagnosed with bipolar disorder na isang seryosong psychiatric illness. Yan ang tatalakayin natin sa ating makabagbag damdaming totoong kwento tungkol sa magkapatid na dumaan sa isang trahedya at nagkaroon ng ganitong kondisyon sa pag-iisip. Dito lamang yan sa aming special mental awareness episode na pinamagatang Always in My Mind, The Kath Basa Story. Wala na namang kanin. Magsahin ka na lang, ate. Hindi pa ako tapos gumawa ng assignment to. Ang problema kasi, lagi ako nagsasaing, di ba? Pero pag uuwi ako, gutom na gutom ako, laging walang kanin. Eh, may ginagawa pa nga ako. Magsahin ka. Eh, pakialam ko, magsaing ka, di ba? Dahil gutom na nga ako. Ikaw yung kakain. Hindi ikaw yung Tigilan mo nga itong mga ginagawa mo dito. Nag-aaral ako. Eh, di ba ate mo ako? Mas matanda ka sa Hoy, respect mo ako. Hoy! Tanggalin mo Ano ba yan. ang problema niyong dalawa, ha? Ano ba nangyayari dyan? Ha? Ba't nag-aaway kayong dalawa? It's a prank! Ma! School project lang namin. Puso ka ba? Galing na Naloko niyo ako, ha? Akala ko talaga nag-aaway kayo. Kung nandito ang papa niyo, ha? Pag buong-pugi kayong dalawang matitigas yung ulo ang kukulit. Tingin ko pag nandito si Papa, mapaproud siya kasi alam mo kung bakit. May anak siya magtatayo ng isang production company. At yes, Mama. Promise yan. Talaga. Ako naman maalam ang gagawin ko. Mag-aaral ako para maging isang director. O, ayan o. Ang gagaling. Narinig mo yun, Greg, ha? Tataas ng mga pangarap ng mga pinsan mo. Oo nga, tite. Mukhang malaking gastos sa kolehiyo yun. Ay, hindi. Basta, kahit na anong mangyari, mag-aaral kami nito ni din ng maayos para naman hindi naman masayang yung pagod ni Papa sa abroad. Promise namin yan. Hmm. Alam mo naman kami neto ni Ate Kat. Naku, Oh. hindi na kami matatalino. Oh. Magaganda. Kanino nagmana? At hindi rin kami sinungaling. Oo, nagsasabi kayo ng tama. Di ba, Greg? Buhay ulit mo. Pwede ka ng artista, oh. Maraming pangarap si Kat para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang nakababatang kapatid na si Tintin. Pero ang masaya at tahimik nilang pamumuhay ay masisira dahil sa pang-aabuso ng kanilang pinsan na dumalaw noon sa kanilang tahanan. Ano ginagawa mo sa kapatid ko? Bitiwan mo yung kapatid ko! Bakit? Ha? Gusto mo ikaw na lang? Minsan, di naman kita bubuntisin. Seryoso ako sa'yo. Ha? Subukan mo ng kapit sa akin. Kundi! Subukan mo kundi! Kundi ano? Ha? Ha?
Kundi ano? Isa-isa ko kayong sasaktan. Ha? Pati yung nanay mo! Ha? Dito lang ako, dito lang si ate. Hindi kita papapayaan. Walang mangyaring masama sa'yo. Kwento mo nga sa amin, yung umpisa ng kalbaryo ninyong magkapatid. Actually po magkaibang po siya. Parang hindi po siya sabay na pagkakataon. Oo. So yung ako po, nung prep po ako nun. Oo. So yun po yung nangyari yung sa prep po. Pero yung sa akin po ay parang yung pinsan po namin nga po parang nag-attempt po siya na parang molestahin po ako. And then po, hindi po namin alam, since hindi nga po ako nagkwento, so hindi naman po napalayas yung pinsan namin, ganyan. Nagkakaroon pa rin po siya ng chance na makabalik-balik sa bahay. So hindi ko po alam na yung kapatid ko rin po pala, which si Tintin. Si Tintin. Opo, oo. ganun din po pala ang nagawa sa kanya ng pinsan po namin. Nakikitira sa inyo. Opo, bale yung mama ko po kasi parang isa siya sa mga breadwinner sa family nila. So yung mga pamangkin po niya from probinsya, Oo. madalas po sa amin po talaga tumutuloy pag umuwi po galing Bohol. Mula noon, lagi ng alerto si Kat sa kung anumang masama na pwedeng gawin ni Greg o ng sino man sa kanilang magkapatid. Pinilit nilang kalimutan ang nangyari sa kanila. Cellphone! Magnanakaw! Magnanakaw! Tulong! Magnanakaw! Yan yung cellphone ko! Cellphone ko po yan. Miss, Thank you, ah. Hala, puro gasgas na yung telepono ko. Miss, gusto mo samahan kita? Paayos natin yan. Mula noon, naging malapit na ang loob ni Kat sa Filipino-American na si Daniel. Naging kaklase pa niya ito kaya lalong napadalas ang kanilang pagkikita at di naglaoy nanligaw na ang binata kay Kat. Hanggang sa... Oh, ano yan? Ayoko Ina, na. Ayoko na lasing Ito, na ako. ito. I Sige think na, we inumin should mo na stop to. drinking. We're drunk. I'm good. Okay na ako. No. Ayoko na. No way. Sige na, inumin mo na. We should celebrate. Let's celebrate your birthday. Ayoko nga. Ayoko na uminom. Bakit ba Sige pipili na, ko? ito na. Sige na, send to. Ayoko. Sige na. Ayoko nga. Okay. Ilalabas ko lang yung regalo ko sa'yo. Teka, anong ginagawa mo? Sandali! Pwede ba? Bitiwan mo ako! Tama na! Bitiwan mo ako! Ano ba? Ah! Bitiwan mo ako! Tama na, please! Tama na!
Ate? Ate? Ate, happy birthday! Bakit ang tagal mo namang umuwi kagabi? Katulog na kami ni Mama, kakaantay sa'yo. Sorry, ang lakas kasi uminom ng mga kabarkada ko. Ngayon lang ako nakauwi. Pero sana nag-reply ka man lang kay Mama kung anong oras ka uuwi. Ate, gusto mo ba ilabas ko yung cake mo? Pwede ba? Huwag mo akong kulitin! Leave me alone! Birthday ko, di ba? Dahil sa pang-aabusong sexual ni Daniel kay Kat, muling nanumbalik sa alaala ni Kat ang pangmomolestya sa kanya noon ng kanyang pinsan. Dahil dito, unti-unting nagbago ang ugali at pakikitungo ni Kat pati sa kanyang pamilya. Hanggang sa Kwento, sabi mo sa akin, nagdadala ka ng pulutan, di ka naman nagdala. Kuha ko pulutan na. Ang ginagawa mo sa kapatid ko! Bitiwan mo yung kapatid ko! Teka, anong ginagawa mo? Sandali! Pwede ba? Bitiwan mo ako! Tama na! Bitiwan mo ako! Ito, may pakwan pala dito. Yun naman pala eh, may pakwan eh. Binili niya ni Ate Kat. Oh? Ang sarap nitong nabili mong pakuang kata. Hinog na hinog at ang tamis. Ang kapal na mukha mo! Binaboy mo ako! Kapal na mukha mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Kapal na mukha mo! Papatayin mo yung ginawa mo! Kapal na mukha mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Ay, demonyo ka! Demonyo! ano naging epekto nung nangyari na yun? Ano yung karanasang mong yun? Sa iyong pag-iisip o pag-uugali? Naging palainom po ako, ganyan. Para kasi parang Nagrebelde ka? Opo, para makalimutan ko po yung nangyari nung night na yun. Oo. Hindi po ako makapagkwento sa parents ko kasi po natatakot po ako baka sabihin na boyfriend mo yan o baka ba't kasi nakipag-boyfriend ka or ba't sumama ka sa... Ganun po yung mga kinakatakutan ko before nung ano. Tapos po sa school namin, feeling ko rin walang maniniwala kasi nga alam po nila like kayo Na magkasama. boyfriend mo yun, Opo. oo. Opo. So, ano po, wala po kong mapagsabihan talaga. So, wala, naging outlet ko po talaga nun. Sumasama po ako sa mga kaibigan ko, umiinom. Kahit po na talaga hindi po talaga ako mabisyo, talagang church lang po yung lagi namin pinupuntahan. Pero during that time po talaga, parang naging... Nagwala ka? Opo, feeling ko yun yung ano, nakakalimutan ko po yung mga pinagdaanan ko kapag nagiinom. Pero kabaliktaran po pala yung nangyayari kasi mas naaalala ko pa po siya kapag nagiinom po ako. Pero grabe po yung pagbabago nun sa ugali ko. Ang buong akala ng pamilya ni Kat, ang tinatawag na mood swings ni Kat, ay bunga lang na biglaan niyang pakikipaghiwalay kay Daniel noon. Bukod dito, madalas daw maglasing si Kat noon kasama ang mga kaibigan at umiinom din itong mag-isa kahit sa loob ng kanilang bahay. Kung minsan, bigla na lang daw itong magwawala kahit madaling araw. Tumawag yung advisor mo. Tagal ka na raw hindi pumapasok. Tapos yung 4 mong subject, puro major pa naman.
Ako na mag-aral. Kapagod. Ano? Hindi ba promise mo sa papa mo na nagkandakuba na sa pagtatrabaho sa ibang bansa na tatapusin mo ang pag-aaral mo? Kasi ayoko mag-aral eh. Hindi mo pa talaga sinabi yan. Ngayong babalik na ang papa mo at hindi na magtatrabaho sa ibang bansa, ha? Paano yung kapatid mo? Bakit ako ba nagsabi sa kanya na mag-OFW? Desisyon ko ba yun? Di ba desisyon niya yun? Kaya nga watak-watak yung pamilya natin eh. Tsaka wala akong pakailan. Hindi ko man responsibilidad si Tin ah. Di ba? Kumakapanumbat kayo. Ano ba gusto niyo? Umalis na ako dito? Lalayasan ko lang to. Walang kwenta ang pamilyang to. Bastos ka! Bakit ba ang laki ng pinabago mo? Sige, mabuti pa nga umalis ka na sa bahay ko! Lalayas ako! Nang araw ding iyon, lumayas nga si Kat at tuluyan na itong tumigil sa pag-aaral. May nakilala itong lalaki at hindi nagtagal ay nakipag-live-in na si Kat dito. Ate, umuwi ka naman na. Miss na miss ka na namin ni Mama. Walang dibdibin yung mga sinabi niya. Hindi niya sinasadya Okay na to, yun. Tin. Okay na to. Gagawa na lang ko ng sarili kong buhay. Gagawa ko ng sarili kong pamilya kasama si RJ. Ate, pamilya? Eh, hindi nga kayo kasal nung RJ na yun. Kami yung tunay mong pamilya ni Mama, ate. Pati si RJ, tanggap ako. Diba? Kahit na ang gulo ng utak ko, kahit napakasama akong anak, mahal niya ako. Wala ka kasing alam sa pinagdadaanan ko. Alam mo, ate, palagi na lang ikaw, no? Bakit ka ganyan? Di mo na iniisip si Mama, ha? Eh ako, ate, ha? May puwang pa ba ako dyan sa puso mo? Sa puso mo puno ng galit at poot. Ha? Ako, ate, alam mo ba yung pinagdadaanan ko? Wala kang alam. Wala kang alam sa issues ko, wala kang alam. At kung malalaman mo, malamang ikakahiya niyo ako. Ayoko na maging pabigat sa pamilya natin. Pwede ba? Ate, lahat ng tao may problema, ha? Hindi lang ikaw! Eh ako, ha? Pag nalulungkot ako ng sobra, pag may mga bumubulong sa akin, nasan ka, ate, ha? Wala! Lagi kang wala! Makalipas ang ilang buwan, iniwan si Kat ng kanyang live-in partner. Nabalitaan ito ng kanyang pamilya, kaya sinundo siya ng kanyang ina at pinabalik ito sa kanilang bahay. Hanggang sa... Nakuha na kita. Wala nang ibang pwede makinabang sa'yo. Pwede ba? Bitiwan mo ako! Tama na! Bitiwan mo ako!
Ate, gumising ka. Ate mo na. Ma! Ma! Bakit? What goes on in the mind of a person na magtatangkang kunin ang sarili niyang buhay? To be honest po, nung pag nangyayari po yun, nung yung mga attempts po na yun, Oo. ang only thing lang talaga na nasa isip mo is you want to end the pain na nafe-feel mo. Kasi parang feeling mo wala nakakaintindi sa'yo, feeling mo wala na solusyon yung mga problema mo, ganon. Oo. So parang yun yung ano ko, parang feeling ko only escape ko from the pain na nafe-feel ko po inside. Ito ba naging dinala mo sa a professional, siguro baka counselor sa school, sa pare, meron ka bang hininga ng tulong? Nung ako po mag-isa, wala po talaga. Pero yung mama ko po, parang siya po yung nagdala sa akin sa doktor po. Kasi gusto niya na maintindihan kung bakit po Ano talaga ako. nangyayari Opo. sa'yo? Parang sabi po niya, naalala ko po na sabi Oo. niya, in-advise sa kanya ng mga kaibigan niya na ipacheck po ako kasi parang hindi na nga po normal yung mga decision making ko, yung mga ginagawa ko. Kasi from an honor student to biglang pariwara po talaga ng yung buhay. So, ayun po yung ginawa namin ng mama ko together. Sama po kami nagpunta po sa doktor. Catherine has bipolar 1 disorder. This means she has chemical imbalance. Kaya biglang papalit-palit ang emosyon niya. This is also known as manic depression. At kapag ang isang tao is in a manic depressive state, super on the go siya. Ginaboy mo ako! Kapal na mukha mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Kapal na mukha! Hindi niya alam kung anong tama o mali ang desisyon na ginagawa niya. She takes risks. Dahil ang feeling niya, tama lahat ng ginagawa niya. Sige! Mabuti pa nga umalis ka na sa bahay mo! Malayas ako! But when she's depressed, she's super down. Because she feels hopeless, bigla siyang maiiyak, bigla siyang mawawala ng gana. Sometimes, mayroong hallucinations, may suicide attempt. Pwedeng both. Dok, ano po bang cause ng bipolar? Alam mo, Iha, iba-iba ang causes ng bipolar disorder. Pwede siyang genetic, o pwedeng stress, alcohol abuse, or maybe she suffered a traumatic incident. Dok, may pag-asa pa bang gumaling si Kat? Yes, ma'am. Manageable naman po ang bipolar disorder as long as we comply to the prescribed psychotherapy. This is manageable. Yes. Ang importante lang po talaga dito is ma-accept ni Catherine that she is bipolar. Hindi lang naman kasi siya sa medication, food, sleep, self-care na kailangan ni Kat. She's going to need all the love and support that she can get from you. Dahil sa diagnosis ng doktor, sa wakas ay inamin ni Kat na biktima sila ni Tintin ng pangmamolestya noong sila'y nagdadalaga pa lamang. Bakit hindi niyo kaagad sinabi sa amin? Sana noon pa natulungan na namin kayo. Sana napakulong na yung mga walang yang yun. Sorry, Ma. Hindi ko rin kasi alam kung anong gagawin ko eh. Ang laking kahihingan nito sa pamilya natin. Takot na takot ako rin sasabihin ng mga kamag-anak natin. To sabi niya, nasaktan niya kami ni Tintin, tsaka sasaktan niya rin kayo. Nay, sorry. Sorry, naging tuwag kami ni ate. Tintin, Kath, huwag niyong sarilihin ang problema ninyo.
Kath. Hindi tama na saktan mo ang sarili mo. When you hurt yourself, you also hurt us. Yung ang nasusugatan kayo kapag nadadapa kayo eh. Nasasaktan na kami. Paano pa pag tinuldukan mo na yung buhay mo? Magulang niyo kami, ha? Responsibilidad namin na protektahan kayo, na mahalin kayo. Kahit na anong mangyari, ha? Kahit anong mangyari. Kahit... Habang unti-unting gumagaling si Kat, ay inaayos na nito ang kanyang buhay sa tulong ng kanilang ina. Hindi nila napapansin na si Tintin ay nagpapakita na rin pala ng sintomas ng bipolar disorder. Sineryoso ni Kat ang pagpapagaling at pag-inom ng mga gamot at nagkaroon na rin siya ng trabaho bilang singer, host at events coordinator. Nag-stop po ako sa medications kasi na inaasar po ko ng mga tao sa paligid ko po. Nakikita, lalaman po nila na umiinom ako ng medications for yung mental health ko po. So, tinigilan ko po siya. Oh, bakit naman tinigil mo? Kasi po, parang tinatawag na po ako na... Binubuli ka? Opo. Even parang own best friend ko po, parang out of nowhere, nasa crowd kami, nasa group of friends kami na sasabihin niya parang, uminom ka na ba ng gamot mo? Baka mamaya, parang atakihin ka na naman. Parang ang pinupoint niya, parang kung hindi ako inom ng gamot is mababaliw ako. Parang ganun po yung pinupoint niya. So parang, parang nagkaroon po ako ng fear na baka yun na po yung maging tingin sa akin na nabaliw ako, nasira ulo ako, ganyan, or na may sakit ako sa utak. Which is alam ko lang po sa sarili ko na hindi siya ganon. Dahil tila bumalik na naman sa malubhang kondisyon ng bipolar disorder si Kat, napagdesisyonan ng pamilya na pauwiin muna si Kat sa Bohol. Nakabuti kay Kat ang bagong environment at bagong trabaho niya sa Bohol. Unti-unti nitong naibangon ng sarili. Pero ang hindi nila batid, patindi na pala ng patindi ang kaguluhan sa pag-iisip ni Tintin. Salamat dinalaw niyo ako. Alam mo, I don't think I can ever survive this without you. Iba pa rin talaga yung suporta ng pamilya. Ano ka ba, ate? Siyempre, love na love ka namin ni Mama, no? Tsaka alam mo, sobrang proud ako sa'yo. You defeated your own demons. Ikaw rin, gagaling ka din. Ano ka ba naman? Andyan sila, Mama. Tinan mo nga ako, pinatingin pa nila ako sa doktor. Hindi pala bipolar disorder, meron akong depression pala. Eh, ate, hindi kasi ako kasing tapang mo. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung kahayupang ginawa sa atin ni Kuya Greg. Ganito pala yung pakiramdam ng sexual abuse victim. Para akong nakakulong sa isang senaryo na paulit-ulit lang sa isip ko, ate. Ang hirap kalimutan ng nakaraan. In God's time, magiging okay ka din. Tingin mo nga ako, nakaya ko. Tapos na yun. Hindi na natin mababago yun that we can always change the future. Sorry wala ako doon masyado. Ako naging self-absorbed. Hindi ko alam na kailangan mo rin ng tulong. Pero promise ko sa'yo, nandito na ako para sa'yo. Pinatingnan ni Kat si Tintin sa psychiatrist. Bagamat si Kat ay na-misdiagnose at napag-alamang manic depressive disorder pala ang kanyang kondisyon,
Hindi nila namalayan na sa paglipas ng panahon, si Tintin pala ang may lumalalang bipolar disorder. Close naman kayo ng sister mo na si Tintin, di ba? Mula Apo. pagkabata niya, no? Hindi ba? Wala ka bang napansin naman nakakaiba sa kanya? Kasi si Tintin committed suicide. Opo. Meron po rin siyang mga times na parang bigla siyang iiyak po talaga ng sobra. Na parang hindi din namin alam kung ano yung reason. Bigla na lang siyang iiyak, ganun. Meron po siyang ganong moment, I think, na parang may trigger word po sa kanya na ano. So, dun po nag-start yung ganong eksena sa bahay namin. Until ipa-check din po siya ng parents pina-check namin. din siya, di ba? Opo, ng Ano naman ang ano sa kanya, ang findings sa kanya? Bale, meron din po siyang bipolar disorder. Po, parang one morning, may tumawag na lang po sa akin na parang, yung kapatid mo, parang paunti-unti pa nga pong sinasabi sa akin ng time na yun eh. Kasi nga, ako lang po yung nakalayo sa family ko noong time na yun. Oo. Mag-isa lang po ako noon sa apartment. So, sabi po sa akin na yung kapatid ko nga daw po yun, tumalon nga po sa building, malapit sa bahay namin. Ma, namimili ako ng damit para kay Tin. Ano ba sa tingin mo? Ano mas maganda? Ito iniisip ko, baka mas maganda to. O baka na, ito lagi paborito niya to. Lagi niya tong sinusuot noon Nabihisan na. Nabihisan na ang kapatid mo. Ilalabas na yung katawan niya mamayang hapon. Diyan na si Tin. Sige, tawagan ko yung cameraman. Baka malate eh. Ma. Kailangan nating tanggapin. Napatay na si Tintin. Kasi naman, Ma. Bakit naman kasi tumalon yung anak niyo eh? Lagi kong pilit sa kanya. Kayanin niya. Lagi kong pilit sa kanya ba? Ano ba sa tingin niya? Magiging masaya tayo dun sa ginawa niya? Hindi niya ba naisip na habang buhay tayo magigilty? Tin! Sabi mo, di ba, idol mo ko? Nagsinungaling ka eh. Kasi kung idol mo ko, sana ginaya mo ako, nagpagaling ako para sa'yo, di ba? Utak lang yung diferensya natin ang daya-daya mo. Daya-daya mo. Hindi naging madali sa buong pamilya ni Kat ang pagkawala ni Tintin. Dumaan ang bawat isa sa kanila sa matinding pagdadalamhati. Sana mas nabantayan namin yung kapatid mo. Baka mas natulungan namin siya, gaya mo. Ma, alam ni Tin that you did everything to help her. Hindi sa justify ko yung ginawa niya, pero siguro guilty ako talaga. Sobra kasi ako na-consume nung galit ko na hindi ko napansin na grabe na yung trauma sa kanya nung kahayupan na ginawa sa amin.
Iniisip ko kasalanan ko kasi talaga. Kasi ako yung unang tao na nagkaroon ng mental condition sa pamilya natin. Paano kung naawa ko siya? Paano kung na-impluensya ko kasi ako yung unang No, anak. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan dahil may pinagdadaanan ka rin na matindi noon, ha? Don't think that. Si Tin made a choice because she was sick. A painful choice, but we have to live with it, ha? Ang magagawa na lang natin is to pray for her. Is to pray for her soul. Ang bait ng Diyos, anak. Maawain. Nasaan man siya. Sana payapa na siya. Sana masaya na siya. Basta make sure, kukunin mo yung address tsaka yung telephone number, ha? Dapat matatawagin natin sila. Thank you, ha? Kuya, okay ka ba dyan? Ay, medyo lang, ha? Tabingi, ayusin lang natin ng konti, ha? Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo ko, ha? Dito lang ako. Ma! Pa! Akala ko hindi na kayo darating, eh. Hindi ba yun? Pa. Mental health awareness, fighting stigma in this modern world. Oh, congrats, Nak. Ang ganda ng topic nyo. Thank you, pa. Sana maraming dumating. Sana nga talaga. Excited pa naman ako kasi ang gagaling nung key speakers na pupunta. Tapos syempre, nag-invite din ako ng mga suicide survivors. Sana nandito si Tim, no? Ako, Nak. Kung nasaan man siya ngayon, proud yun sa'yo. Kasi natupad mo yung mga pangarap mo. At sinisiguro mo na matutulungan mo yung mga may kondisyon na kagaya niya noon. Okay ka lang. Basta, Ma. Ipilitin ko magpagaling para kay Tim. Tsaka pagbubutihin ko tong advocacy na to para naman may masumbungan sila, may malapitan sila. Yung mga kagaya namin ito na may mental health issues. I'm so proud of you. Thank you. Ikaw talaga. Saka nagkaya na tayo dito. Tulungan ka na namin. Pwede pa. Ayusin na lang natin. Well, lagi ko po sinasabi ito sa mga kaibigan ko rin na kung ano man yung pinagdadaanan nga nila, lagi lang silang kumapit talaga sa faith nila kay Lord at saka sa sarili nila. Kasi kapag wala kang paniniwala sa sarili mo, talagang madadala ka sa lahat ng sasabihin ng ibang tao. So dapat ang papakinggan mo palagi ay ang sarili mo at hindi ang sinasabi ng mga ibang tao. Kung may pinagdadaanan ka ngayon na feeling mo wala ka ng pag-asa sa buhay, hindi yung totoo. Kasi habang may bukas pa, meron pa talagang pag-asa. Pag-asa magbago, pag-asang maayos ang buhay, pag-asang maging better lahat ng nasa paligid. Oo. Maraming salamat. And I'm sure, marami kang natulungan ngayong gabi. Sa totoo na. Maraming salamat sa Thank iyo. you din And po. we wish you the best of luck. God bless you, Kat. Thank you po. Thank you. Napakahirap tanggapin kapag may serious mental health condition ang isa sa miyembro ng ating pamilya o di kaya ay isang taong ating minamahal. Isa itong matinding pagsubok na kailangang harapin at dapat gawin natin ang lahat ng paraan para sila ay gumaling. Alamin natin na ang problema sa pag-iisip ay isang sakit. At tulad ng ibang sakit, ito ay malulunasan sa tulong ng doktor. At higit sa lahat, ang kailangan nila mula sa atin ay ang ating tinatawag na unconditional love. Kalakip ang mahabang pasensya at pagdarasal. Ngayon, bukas,
at magpakailanman.